Makol at Delfino medyo nagkainitan at nagkiskisan dito sa laban na to. Parehas magulang at veteranong point guard. Maigpit talaga yung tapatan nilang dalawa. Talagang pisikalan at parehas marunong sumalo ng bangga. Ang tibay ng dalawang to. Dumadali ang basketball sa amin dahil na ibibigay na maayos si Makol sa ilalim. At dahil dyan maraming pagkakataon na madali kami nakakapuntos. Talagang mautak din to si Makol mapa-opensa o depensa. Isipin nyo sobrang galing ng point guard na kalaban namin. Pero kahit papano ay na-force turnover niya ito. Katulad na lang na ito ang bilis ng reflexes ni Makol. At mabilis din talaga mag-advance pass. Kaya nung makuha niya ang bola ay naibigay niya na maayos kay Ken. At dahil dun walang delay. On time kami naka-atake at na-take advantage namin yung depensa. At dahil sa magandang depensa ni Makol ay ang dali-dali ng puntos namin. At dahil sa mga effort niya ay biglang lumobo ang lamang namin sa 12. Mas naging effective pa dahil habang nakafocus ang lahat kay Ken ay malayang nakakadiskarte itong si Makol. Pero dito na mag-uumpisa na wala pang isang minuto ay 3 beses na siya makakakuha ng foul. Na kahit mautak si Makol ay magulang din kasi yung kabantayan niya. Dito ay nagkakiskisa ng dalawa. Pagkatapos ng foul na yun ay agad ulit pinustihan na itong si Delfino si Makol. Nakita rin niya kasi yung disadvantage sa part ni Makol. At dahil nga parehas mautak ay lumalabas ang gulang ng bawat isa. 10 seconds. Ayun na, napakalinis. 2 foul na kaagad ang nakuha na itong si Makol. Makati sa part namin yun dahil isa talaga siya sa gumagawa, lalo na kapag binabantayan na si Ken. Nakakadiskarte pa rin kami dahil sa kanya na kahit binabantayan si Ken ay maganda pa rin ang takbo na opensa namin at ito na sa pangatlong pagkakataon. Delfino, 10 seconds. Straight na. At para umabot ng 4th quarter, inupo ko muna siya at sinab ko muna kay Labi. Ito rin yung sinasabi ko na talagang opensa o depensa ay talagang ramdam mo yung presensya niya. Pag sablay ni siya dito ay sure rebound na sana nakalaban pero biglang small foot itong si Makol. Napakahalaga talaga ng rebound na yun. Merong magandang vision, 2 dribble lang, cross court pass kaagad papunta kay Ken. Kaya lang dito ay sasablay si Ken at marirebound ng kalaban. Pero ito na naman siya bigla talaga sumusulpot. Pagpasak, tignan niyo yung interception niya. Dahil dyan laging napuputol yung momentum ng kalaban. Tapos ang bilis ng decision making, isang tapik lang napunta na kay Disyembre. At kung titignan niyo dito, 3 pa pala silang hindi nakakababa, si Disyembre, si Gab at si Sean. Na kung hindi pala na-stop ni Makol yun ay siguradong score na ng kalaban. Tapos dito ay sasablay ulit itong si Disyembre. Panoorin nyo kung ano na namang gagawin itong si Makol. Pinasa ang bola kay Delfino ay bigla na namang sisingit. At dahil dyan makukuha na naman namin ang possession at tatapikin na lang ulit pabalik kay Disyembre. Easy 2 points na naman at hindi lang easy 2 points yun. Kakawalang gana yun sa kalaban dahil isipin nyo yun, fast break nyo na biglang nawawala pa. Pero kahit gaano kakagaling ay normal na mag-turnover tayong lahat pagpasa dito sa ilalim ay nasundo. Pero tignan nyo IQ talaga nung makuha na ng kalaban ng possession ay fina-foul niya na ito para hindi na maka-fast break at makakuha pa ng momentum. Ito yung sinasabi ko na talaga ang bilis ng presence of mind. At dahil dyan nakakuha siya ng foul at hindi natuloy ang fast break ng kalaban. Nag-turnover man siya pero nakontra niya kaagad.